Get involved. In Heart Ministries exists to lead people worldwide into a growing relationship with Lord Jesus Christ and to strengthen the local church. As part of our mission, we want to come alongside you with unique resources designed to help you grow closer to God, to encourage, enlighten, and inspire you. We also invite you to join us in reaching millions across the globe with the life-changing message of the gospel. With your prayers and support, there is no limit to what God can accomplish through the ministry of Heart Ministries. Magandang umaga po sa ating mga Dabarkads, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapwa Pilipino. Tayo po ngayon ay nandito sa programa ng Heart Ministries, ang kapwa ko, tutulungan ko. At meron po tayo ngayong isang kapatid na siya po ay lumalapit sa ating programa upang siya ay ilapit natin sa inyo na merong lalambot ang puso na tumulong sa kapwa. Sabi na nga ng banal na kasulatan, I love your neighbor as you love yourself. Kaya po bahagi ng programa ng Heart Ministries ay ipadama natin ang ating tulong sa ating kapwa sa abot ng ating makakaya. Ano po? Tayo mapalad sapagkat tayo walang ganitong kalagayan na hindi katulad ng anak ni Ellen at mamaya ay siya po yung ating pagsasalitain. Narito, nakikita niyo po sila sa other side ng ating screen upang sila po ang personal na magsalita, lumapit sa inyong mga puso at nandito ang kanilang anak. Ayan. Ano pangalan ng anak nito? Anak mo, Ellen? Erwin Arrigo po. Erwin, ayan. Erwin Arrigo. Okay, sige po. Pwede po kayong manawagan, lumapit sa ating mga kapatid sa Panginoon at sa maraming mga tao na mayroong puso. At lalo na po ngayon ay magpapasko. Kaya kami po ay parang nangangariling na po sa inyo. Ipa-plus po namin dito ang kanilang GCash number. Direct po. Hindi na po pupunta sa Heart Ministries. At kung peso, kung dollar, ay tuturuan namin kayo kahit kayo nasa Amerika, gagamit kayo ng Sendwave, ipadadala ninyo sa GCash from US dollar, peso, magiging peso po yan at direkto pong makararating sa kanila ang tulong. At i-message nyo lamang po kami ang Heart Ministries upang malaman namin na kayo ay tumugon at kayo padadala namin ng mga resibo na kailangan po ninyo. Okay, Ate Ellen, ito po si Ate Ellen Aragones. Sila po ay taga Talim Island, dito po sa Binangonan, Rizal. Isang isla po na bahagi ng Pilipinas, isa sa isla, at sila po ay malayo sa kabayanan. Kaya ang anya pong anak na si Erwin ay mayroong, ano po yung technical epilepsy. Ano pong Ate Ellen? Generalized epilepsy po with global development delay po. O sige, Ate Ellen, pwedeng kayo po ang makiusap sa ating mga tagapanood ng ating programa ngayon. Sa kapwa ko, tutulungan ko. Ayan. Sige po, Ate Ellen. Magandang umaga po. Hindi ako makapagsalita. Opo. Ang dami na po kasi namin pinag-try na yung tulong sa Facebook. Pero wala pong nakakapansin. For the first time po ngayon pa lang, talaga pong kailangan ng anak ko ng tulong. Sponsor po sa maintenance kasi medyo mahal po. Tapos kailangan pa po niya mag-under ng mga therapies. Kailangan po niya ituloy kasi para yung behavior niya. Ay alam naman po na lahat, napakamahal po ng isang session ng therapy. Kaya po talaga pong kailangan namin ng sponsor. Napakalaking tulong na kahit magkano, kahit kahit gamot or kung magkano lang yung makayanan nilang ibigay. Tatanawin po namin malaking utang na loob.
sa lahat po ng sa lahat po na maaabot ng video na to ng mensahe ko. Makatok po ako sa inyong puso na sana maging way kayo ni Lord para makatulong sa amin. Ate Ellen, bigyan natin ng background yung mga viewer natin. Kailan po nagsimula ang sakit ni Erwin? Anong taon po siya nagkasakit? Normal po kasi siya nung ilabas nung ano, tapos nag-under pa nag ano pa po siya, nag newborn screening. Normal naman po lahat. Nagsimula lang po siya mag-seizure nung ano, mag-iisang taon na po siya. Ano, parang nakakatulog siya, nagulat lang po siya sa naghiyawan. Doon po nag-start na nakatulog siya, natutulog siya, nagulat siya doon sa nagsigawan. Tapos, nung ibaba siya sa duyan, doon, nagsimula na siya mag-seizure noon. Tapos marami po kaming doktor na nilapitan, ang sabi po, normal lang daw po yun. Meron daw po talagang bata na ganun. Nawawala daw po yun paglaki. Eh di ibig sabihin po, kampante kami kasi Opo. sabi ng doktor na po may sabi ay na okay lang kasi meron daw talagang batang ganyan. Ngayon, nung mag-iisa, hindi na ako napakali kasi nag-seizure na siya kahit wala siyang lagnat. Tapos nung makanudo sa pang-5 doktor na nilapitan namin, pumunta kami dito sa Santa Rosa, City Medic. Doon na nai-advise sa amin ng doktor, hindi na daw po basta ordinaryong doktor lang ang kailangan ng Arrigo. Ni-refer niya po kami sa Maynila. Ay sa isang neuropedia po. Doon po sa National Children's Hospital po, doon po siya na-diagnose na may generalized epilepsy po. Kaya lang medyo late na kasi po yung seizure niya medyo humahaba na noon. Maabot po siya ng 30 minutes. Ako? Tagal Nawala na daw po ng oxygen yung utak niya, kaya nag-back to zero po yung yung development niya. Opo. Na dapat po pala nung una pala ang siyang inaatake. Dapat daw po na bigyan agad siya ng gamot. Kaso hindi nga po namin alam, saka walang kaalaman din po kasi nga taga rito po kami sa isla, puro ilang doktor din po yung nagsabi sa amin. Yung doktor na ang parang medyo nagkaroon ng konting pagkakamali, yung unang doktor. Nga po. Kasi ilang doktor po yung sinabi niya parang normal lang. Opo. Pero nako, yun po napakaselan. Kaya po talaga ang pagiging doktor mahirap katulad doon, doktor ka, nagtiwala sa iyo yung pasyente mo, nagsabi ka ng may statement na akala ng mga tao ay okay na, yung pala ay napakasela na pala ng pangyayari. Naghang po kayo. Yeah. Nawawala po yata ang signal. Hindi po, okay lang po. Okay lang. Tumuloy naman. So, kaya po mga tagapanood ng ating programang ito, nadinig nyo po ang kwento ni Erwin, ang kanyang ina, na talaga sila po ay nagsasuffer ngayon sa sakit ng generalized epilepsy ni Erwin. At anumang tulong po na ilalapit natin sa inyo, una ay sa panalangin sa Panginoon. Naniniwala tayo na ang panalangin ay very effective, subalit magiging lalong effective po yan sa ating anumang bagay, anumang halaga na kayang maitulong sa pamilya po ni Erwin. Kaya po mga kapatid sa Panginoon, kababayan, dito sa Amerika o saan mga lupalop tayo ng lugar sa buong mundo, tayo po ay worldwide. Ang ating programa, ang Herd Ministries, Kapwa Ko Tutulungan Ko, ay naka-plus po dito sa inyong screen ang kanilang GCash number, at ito po ay direct na maibibigay nyo na po sa kanila. Hindi na po kayo dadaan sa amin sapagkat ayaw namin na kami ay mapag-isipan pa. Alam nyo po, tumutulong ka na, ikaw pa minsan sumasama. Akala ay ginagamit natin itong paraan ng pagkakakitaan. Hindi po. Si Erwin, ang kanyang nanay, tinutulungan natin sa livelihood project ng Herd Ministries, at ngayon naman ay ang kanyang anak na si Erwin
ay ating inilalapit sa inyo. O sige po, Ellen, tayo'y manalangin. Meron tayong kausap ng mga pastor pero hindi po sila available pa sapagkat ngayon umaga sa sa Pilipinas. Anong oras na po ba diyan? Alas 6 ng umaga? Alas 6 ng umaga dito sa amin ay nasa Central Time po ako. Nandito ako sa lugar ng Central Time. Ang oras namin ay mag-alas 5 pa lang ng hapon dito sa amin. Ano po? Okay, Mag-alas 7 pa lang po dito. Mag-alas 7 ng umaga sa Amerika. Yan. Okay. Sa Pilipinas. Sorry. So, sige po, tayo dumulog sa Panginoon, Ellen. Maniwala tayo na ang Diyos ay tatawag, kakatok sa mga puso ng mga tagapanood natin ngayon upang sila ay tumugon sa pagtulong sa atin. Kaya po ngayon po ay magpapasko, kaya po lumalapit po kami, nangangaroling na po kami ni Ellen para sa kanyang anak na si Erwin. Anumang tulong na may bibigay ninyo, para na po kayong nangaroling. Ano po? Sa Amerika, kahit po $10, napakalaking bagay po yan. Kung meron kayong SendWave, tuturo po namin sa inyo. Kung kayo may SendWave, i-download nyo po at libre po ang pagpapadala ng pera ngayon sa SendWave through GCash. Yan po yung ginagawa natin dito. Ang Heard Ministries ay ginagamit po ang SendWave. Libre po yan. Kaya pinopromote natin ang SendWave. Kasi kahit tayo ay hindi tayo binabayaran ng SendWave, gusto lang po natin makatulong. Sapagkat libre po ang transaction fee. Wala pong bayad at mataas naman din po ang kanilang palitan ng dollar. Katulad ngayon ay 55 pesos per dollar. Kaya kung may $10 po kayo, padaanin niyo po sa SendWave at idiretso na po dito sa GCash ni Ellen at matatanggap po nila sa 1 minuto lang, segundo lamang ay makararating na po ang inyong tulong. Kaya po salamat po sa lahat ng mga nakapakinig at sana po ay huwag kayong pumayag na kayo nalaman lang ninyo na hindi kayo tumugo. Sapagkat sabi ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Mapalad tayo sapagkat tayo walang sakit, malusog, merong kinakain, nakahiga tayo sa magandang higaan at maganda ang ating opportunity. Pero yan po ay sa sarili natin, lalong magiging makabuluhan ang ating buhay kung tayo po ay nakatutulong sa ating kapwa. Marami pong mga organisasyon ang ipinagsisikapang itaguyod ang kanilang organisasyon, ang kanilang pamilya, pero nakakalimutan po yung pagtulong sa kapwa. Ano po? Yan po ay isa sa tinuro ng Panginoon sa atin. Kaya po sa lahat ng mga nakikita ng aming video, nakikita niyo po si Erwin, ayan po, hindi na po siya normal dahil po sa kanyang seizure, napakahirap po ng kanyang sitwasyon. Sige po, tayo po ay manalangin, ilapit natin sa Panginoon ang mga tao na malalapitan natin at gayon din ang pagpapala ng Diyos, pag-iingat ng Diyos sa buhay ni Erwin at ng kanyang mga magulang at ng kanyang pamilya. Sige, tayo po ay dumulog sa Panginoon. Aming Panginoon, nilalapit namin sa iyo, Panginoon, Lord Jesus, si Erwin at ang kanyang mga magulang, si Ellen at ang kanyang asawa, na kung paanong sila ay binigyan mo ng anak na si Erwin. Subalit alam namin, Panginoon, na hindi ito magiging sagabal o hindi upang ikaw ay hindi nila purihin, sambahin sa kanilang buhay. Nilalapit namin, Panginoon, ang iyong makapangyarihang kamay, ang iyong pagpapagaling. Gamitin mo, Panginoon, na marami pang mga tao na nakikinig sa video na ito at nakikita nila ang aming panawagan na sila po ay makita nila ang pangangailangan ni Erwin upang siya ay masusuhan sa kanilang mga paggagabot. Sa iyo namin inilalapit, Panginoon, at alam naming tatawag ka sa maraming mga tao. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen and amen. Okay, salamat at i-message nyo kami, Ellen, kung merong nag-response. Kung hindi sila nag-response sa amin, yung mga nagkaloob, kayo po na tumanggap, mag-response po kayo para sa mga broadcast natin ay sasabihin natin na
meron po mga tumutugon sa ating mga panawagan. Salamat po at God bless at magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat bye-bye. po, Pastor. God bless for the first time. Okay. Get involved. In Heart Ministries exists to lead people worldwide into a growing relationship with Lord Jesus Christ and to strengthen the local church. As part of our mission, we want to come alongside you with unique resources designed to help you grow closer to God, to encourage, enlighten, and inspire you. We also invite you to join us in reaching millions across the globe with the life-changing message of the gospel. With your prayers and support, there is no limit to what God can accomplish through the ministry of Heart Ministries.